Zoro at Luffy mapapalaban sa mga Holy Knights? Bali lumabas na nga ang spoilers para sa paparating na chapter 1136 at ang title nga daw na itong paparating na chapter Land Awaiting the Sun. So sa title pa lang magkaka-idea na kaagad tayo na itong chapter na to somewhat na magiging related sa Sun God Nika, which is hindi nga tayo nagkamali dahil ang unang impormasyon nga sa spoilers sinasabing magkakaroon daw tayo ng panibagong impormasyon patungkol sa kwento o alamat ng Sun God Nika. Bali it turns out na hati pala ang opinyon ng mga giants patungkol kay Sun God Nika. Yung ibang giants nga sinasabing liberator daw itong si Sun God Nika, pero yung ibang giants naman hindi daw naniniwala dito. Bagkos ang pinaniniwalaan naman nila distractor daw talaga itong si Sun God Nika. So itong paniniwala nga na to magre-reflect ngayong Elbaf arc dahil may dalawang karakter nga na nagre-represent kay Sun God Nika base sa pananaw ng mga giants na to. Una si Luffy na kinikilala ng lahat na magli-liberate sa mundo, at yung ikalawa si Loki, which is kiniklaim naman niya na distractor daw siya ng mundo. Kaya naman I wonder kung sa pagtatapos na itong Elbaf arc magbabago ang isip na itong mga giants na naniniwalang distractor si Sun God Nika once na makita na nilang ipagtatanggol sila ni Luffy laban sa world government. Speaking of Loki, ang sumunod na impormasyon nga sa spoilers sinasabing nagpatuloy pa daw yung pagkikwento ng mga giants sa nangyayaring kasiyahan nila, at this time nga ang topic na daw nila itong si Loki. Ni-reveal nga ng mga giants kung ano daw ang totoong nangyari sa pagitan nila Loki at King Herald, kung saan ang pumigil nga daw kay Loki 6 years ago walang iba kundi si Shanks. Yes guys, finally nga nilinaw na itong impormasyon na to. Pero base nga sa spoilers mukhang fill in the blanks pa rin yung information patungkol sa role ni Shanks sa pagitan nila Loki at King Herald, dahil marami pa nga ring possibility sa part na to. Gaya ng totoo bang si Shanks talaga ang pumigil kay Loki 6 years ago, o ito yung kakambal niya? Napagkamalan lang kaya si Loki na pumatay kay King Herald, where in fact itong kambal naman pala talaga ni Shanks ang may kagagawan neto? Or kung si Shanks nga talaga itong pumagitna kila Loki at King Herald, ito kaya yung rason kung bakit siya naging emperor 6 years ago? Bali abangan nga natin sa mismong chapter kung ano pa yung ibubulgar na impormasyon patungkol dito. Anyway, sa pagre-reveal nga daw na to ng mga giants patungkol kay Loki, naging interesado daw si Zoro sa lakas ni Loki. Kaya naman kasama nga daw sila Luffy at Nami, kinuha daw nila ang susi para pakawalan si Loki. So itong part nga na to konektado sa huling impormasyon netong spoilers. Kaya naman balikan natin to mamaya. Sa sumunod na impormasyon nga sinasabing itong nakita daw nating dalawang misteryosong karakter na bigla na lang dumating sa Elbaf finally daw na nakarating na sa lokasyon ni Loki. Sinasabi nga na sinubukan daw i-recruit ng dalawang to si Loki para maging Holy Knight, pero tinanggihan nga daw ito ni Loki. Yes guys, tama nga yung hinala natin na itong dalawang misteryosong karakter na to mga miyembro ng Holy Knights. So pinangalanan na nga itong babaeng Holy Knight at siya nga daw si Ganku. Ni-reveal nga rin yung weapon na gamit niya, at ito nga daw bandage. Baligaya nga ng nabanggit natin sa analysis video natin para sa chapter 1135, possible nga na benda itong weapon ng babaeng to, since beforehand nga walang benda sa katawan itong giant guard na kausap niya. Pero nung time nga na inatake niya ito magically na nagkaroon na lang siya ng benda sa katawan niya. So interesting ang makita itong weapon na to in battle. Bali sinasabi pa nga sa spoilers na nung time daw na tumanggi si Loki na maging miyembro ng Holy Knight, binalak daw patayin ni Ganku itong si Loki. Pero may malaking wolf nga daw na bigla na lang dumating at niligtas itong si Loki. Possible nga na itong tinutukoy na wolf na to yung nakita natin in chapter 1131.
yung isa sa mga hayop na umamo kay Luffy. Inatake nga daw ni Ganku itong malaking wolf na to na nag-cause ng malaking damage sa wolf. Sinubukan pa nga daw takutin ng mga Holy Knight si Loki na papatayin daw itong wolf na to at si Loki mismo. Pero nagbitaw nga daw ng salita si Loki na kung ito daw yung kapalaran ng wolf niya at siya, wala na daw siyang magagawa. Since ang totoong warrior nga daw hindi nagko-complain sa kamatayan nila. Bali itong statement nga na to ang mas magpapalalim sa karakter netong si Loki na indeed, gaya ng ina-advertise na totoong mga warrior daw ang mga giants ng Elbaf, ganito nga yung ine-embody ni Loki. Totoo siyang warrior. Kumbaga may sarili siyang paninindigan. Dahil kung iisipin nyo guys nung time nga na inaya ng mga Holy Knight si Loki na sumama at sumali sa kanila, pwede ngang magsinungaling nung time na to si Loki at sabihin niyang sige, sasali ako basta pakawalan nyo ako sa kadenang to. At sa oras nga napakawalan na siya ng dalawang to, pwede namang baliin niya itong pangako niya at instead atakihin niya itong dalawa na to. Pero hindi nga ito ginawa ni Loki, meaning may sarili siyang paninindigan at totoong mandirigma siya. Bali itong mga impormasyon nga na to konektado lahat sa nabanggit natin kanina patungkol sa attempt na pagpunta nila Luffy, Zoro at Nami kay Loki. Dahil nga sa nandito na ngayon sa lokasyon ni Loki itong dalawang Holy Knights, panigurado makikita sila ni Luffy. Kaya naman possible nga na sa susunod na chapter makakakita na tayo ng laban itong dalawang Holy Knights laban kila Luffy at Zoro. Ang tingin ko ngang magte-trigger sa laban na to yung wolf na inatake ni Ganku. Dahil once na makita nga ito ni Luffy siguradong iinit ang ulo niya since naging kaibigan niya na nga itong wolf na to. Pero itong possible nga na magiging laban nila Luffy sa mga Holy Knights hindi pa ito yung exciting part. Dahil mas interesado nga akong malaman kung ano ang magiging reaksyon ni Luffy once na makita niya itong kamukha ni Shanks. Ano kayang masasabi niya once na mapansin niya na itong lalabanan niya kamukhang kamukha ni Shanks? Hindi kaya kasama ito sa plano ni Loki? Dahil kung matatandaan nyo guys meron ngang off-screen na agreement sila Luffy at Loki. At itong agreement nga na to related kay Shanks. At dahil nga sa nag-initiate na si Luffy na papakawalan daw niya si Loki, dito nga tayo mapapaisip kung inorchestrate kaya ni Loki itong timing ng pagdating na itong kamukha ni Shanks at itong pagpunta ni Luffy sa kanya. Anyway, yung mga katanungan nga na yan malapit nang masagot since ngayong 2025 nga officially nang nagbabalik ang One Piece sa manga. At dagdag good news pa nga wala daw break next week, meaning sa susunod na linggo ay makakakuha ulit tayo ng panibagong chapter. Bali ayan na nga yung spoiler video natin para sa paparating na chapter 1136. Yung ibang detalye nga sa chapter na to as usual, gagawa na lang natin ng full chapter review. Kaya stay tuned lang sa channel natin. So yun lang, peace!